Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa eleksyon. Ang title ko po ngayon ay Kriteria sa pagpili ng kandidato para iboto. Pero may pahabol po ako dyan, mga Duterte candidates, huwag iboto lahat. Yan po ang title ko, Kriteria sa pagpili ng kandidato para iboto, mga Duterte candidates, huwag iboto lahat. Ayan po. Hindi ko na po sasabihin yung mga pangalan nila kasi nga ay publicity po yun sa kanila eh. Opo. Alam naman natin na kung sino sila, no? Ngayon ay ang payo ni Kapir Silapid po dyan ay tignan yung track record. Totoo naman yun. Totoo naman. Tignan yung mga record nila o yung mga dinadaanan nila o yung mga pinaggagawa nila para yun ang basihan natin kung ibubuto natin sila. Opo. At idagdag ko pa dyan ay tignan natin kung able ba sila. Kung kaya nilang gampanan. Yun po ang nawawala eh. Able ba sila na gumawa ng batas o ang kwan ko kasi dito ay mga senador eh. Opo. Hindi ko po tatalakayin dito ang mga local officials. Pero pwede rin sa pagpili ng ibubuto. Opo. Gagamitin ko po ang Biblia at iuugnayin ko yan doon sa alam na natin. Actually, madalas itong tinatalakay paano pipiliin yung kandidato. Opo, pero mas maigi na rin na mayroon tayong makukuhang idea na nanggagaling po sa Biblia. Aywan ko kung paano kong iuugnay ito pero pipilitin ko po para maintindihan natin. Ngayon kung hindi nyo po naintindihan ay pwede namang panuorin ulit o pakinggan ulit. At kung nakita nyo po na tama, ay pwede nyo po i-share. Opo. Para yung iba ay matutunan din nila. Opo. Yan po ang purpose ko dito eh. Kaya ako po nagbablog kung ano yung righteousness na nakasulat sa Biblia ay iyon po ang nilalakad ko dito. Opo. Actually, gusto ko na nga sanang huminto na mag-vlog po. Kasi nga noon, ang balak ko lang ay kailangan makulong ito si Duterte. Yun lang ang balak ko ay nakakulong na. Hindi ba? Ay pwede na akong huminto. Pero nga ay yung righteousness po patuloy kasi na kailangan natin obserbahan yung righteousness na nanggagaling po sa Panginoon na nakasulat naman po yan sa Biblia. Opo. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan o batiin yung mga sumusubaybay po sa atin. At salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 1 po ito. Ay salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno,
Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Macbando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin. Ito po sila, no? Michael Agpasibli Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Eugene Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Yata at Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping ang Batas with Atty. Claire Castro, Waldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion. Itataas ko lang po ng bahagya. Yan po, ano. Ito po ang isi-share ko sa inyo, itong 1 Timothy chapter 3 verse 2. Actually po, wala tayong makikita sa Biblia yung criteria sa politiko. Wala po. Pero ang nakasulat ay leader o overseer. Yan po, ano. Ngayon ay pwedeng, actually ito, leader ng simbahan ito. Pero pwede rin na leader ng gobyerno. Opo, o kahit anong organisasyon. Yan po, ano. Kaya pwede ko po na iugnay yan. Okay. 1 Timothy 3:2, an overseer then must be above reproach. Ang ibig sabihin, blameless. Must be blameless with regards to the law. Opo. At kung naman ay sa simbahan naman ay yung sa morality. Oo, blameless siya. Ganun po yan, ano? Pero pwede mo rin na pagsamahin yan sa yung taong gobyerno. Dapat walang kaso na yung ganyan, yung dalawang asawa o maraming inaanakan, ganun po yan. Yan po nakikita ko po na problema sa atin eh. Dahil ba na inamin na, dahil ba na will known na ay na siya, yung pronounced not guilty na kasi inamin niya, hindi ba? Ay hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang patakaran ng Diyos eh. Basta sinabi ng Diyos na do not commit adultery, ay enforce po yan. Hindi pwede na
dahil will known na o dahil inaamin na o hindi naman niya tinatago ay acquitted na siya. Hindi po ganun. Mas delikado pa nga yun kasi nga parang wala na siyang konsensya. Hindi ba? Yan po, hindi ba? O parang hindi na siya tinatalaban ng kaunting guilty conscience. Opo. Ituloy ko lang po the husband of but one wife. O, husband of one wife. Yan po sa pagpili ng overseer ng simbahan. O ay pwede rin natin ilagay yan sa gobyerno. Opo. Kung pipili tayo ay yung iisa lang ang asawa niya. Kasi kung marami pong asawa yan, ay marami pong pakakainin yan o yung lahat ng asawa niya ay gusto ibili siya ng kutsi, ibili ng bahay, ipagpatayo ng negosyo. Ganun po yan eh. Kaya mapipilitan siya na magnakaw. Ganun po yan. At maaring baliwala yun sa kabit niya kung magnakaw man siya. Pero kung tunay niyang asawa ay maaring pagsabihan siya na, uy, wag mong gagawin yan. Pero nga ay kabit eh. Hindi ba? Anytime kasi eh. Pwede niyang layasan yung kabit eh. Kaya ang gagawin naman ng kabit ay huhut-hutan yan. Sige, magnakaw ka. Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon ay sorry po kung dinidiscuss ko dito ay talagang nangyayari po yan sa tunay na buhay. Pagkabit ka o pagkabit yung isang tao, baliwala yan kung kahit mapiriso ka eh. Ganun po yan eh. Ay kabit lang siya eh. At normally po, yung mga ganyan, pag wala ka na, o wala ka ng lakas, o wala ka ng pira, iiwanan ka rin yan. Opo. At diniscuss ko pa dito na yung mga bunga, yung mga anak, nag-aaway-away. Opo. Nag-aaway-away talaga yan. Kasi nga ay doon pa lang kay Sarah eh. Diniscuss ko na dito eh. Kaya ayaw ng Diyos na may kabit o mayroong bagamat wala pang batas noon kila Abraham o kay Sarah, yung nangyari sa kanila, inanakan ni Abraham yung katulong sa isinusugo naman siya ni Sarah, yung asawa niya, kasi hindi magkaanak si Sarah. Bandang huli, nung nagkaanak si Sarah, away-away na. Itinaboy niya yung si Hagar, yung katulong, na sinabi niya kay Abraham, anakan mo yan, sabi niya. Pag naanakan mo yan, anak ko na rin yan, sabi niya. Hindi ba? Pero hindi naman ganun eh. Hindi. Kasi nga, alam ng Diyos na ang tao ay mapanibughuin. Ayan po, kaya mag-aaway-away po eh. Palayasin mo yan, sabi niya. Yan ang isang, kaya nga iniiwasan. Sige, ituloy po natin. Temperate, self-control, respectable, hospitable, able to teach. Sige, ito na lang ang kukunin ko, yung able to teach. Kailangan yung ihahalal po natin na mambabatas o yung senador na yan, may alam sa paggawa ng batas. Kasi paano siya magtuturo kung wala siyang alam, hindi ba? Dito, able to teach eh. Ay ano ba yan? Able siya na ipaglaban kung ano man ang nilalaban niya. Anong batas ang gusto niyang gawin? Ay kaso naman, yung iba dyan, hindi, walang reading comprehension palagay ko eh. Hindi alam bumilang, hindi ba? Wala able to teach, hindi ba? Ang ibig sabihin niyan, kwalipikado siya, competent siya, nagagawa ng batas. Ay oo nga naman, ay lalo na kung ilalakad niya yung nilalakad niya, hindi ba? Kaya nga able to teach eh. Ano ba yung gusto niyang ipagawa? O ano ba yung gusto niyang gawin? Kaya nga yan, able to explain. Able to teach, hindi ba? Hebrew, bibigyan ko lang ng emphasis a husband of one wife, blameless, at saka able to teach. Hindi ko na isasama yung
hospitable, respectable, at saka self-control, temperate. Hindi ko na isasama kasi nga iba-iba ang gauge natin dyan eh. Iba-iba ang ginagamit natin na pamantayan dyan eh. Pero ito, yung able to teach, kailangan may karunungan ka. At saka yung blameless, walang mga kaso. Hindi nasasangkot sa mga kaso. At saka yung a husband of one wife, ang daling i-clarify yan. Di ba? May anak ba siya sa labas? O may kabit ba siya? Ang dali po i-clarify yan. Hebrew 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ay siguro, tatanungin niyo ako, bakit pinili ko ito? Remember, marami pong verse sa Bible na pwede kong piliin. Kung 100 yan, pwede. Yung good leader, na andun po yan. Pero ito, pinili ko ito kasi kung kaya mong i-imitate siya. Yan po. Kung kaya mo na katulad po ni Rodrigo Roa Duterte ngayon, papayag ka ba na ganun ang mangyari sa buhay mo, na mabilanggo ka? Hindi ba? Kasi ngayon, nakakulong na siya eh. Are you ready to imitate his life? Ayan po ang tinatanong ko. Kung kaya mong i-imitate yung buhay niya. May example siya, o yung leader mo, ay yung nangangaral sa'yo, o yung nag-o-oversee sa'yo. Hindi ba? Kaya mo bang imitate yung buhay niya? Iyan po ang isang katanungan. At siyempre, kung nakabilanggo, paano mo naman i-imitate yan? Hindi ba? Hindi Ngayon ay Proverbs 9:10 po. Proverbs 19, parati po nating naririnig ito. Pero bibigyan ko po ng explanation ito kasi nga hindi naintindihan o nami-miss natin yung importansya ng verse na ito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayan po. Ano po ang sinasabi ni Percy Lapid? Kailangan yun nga able at saka yung nga willing na mag-serve, hindi ba? Able. Ay dito naman ang nakasulat ay yung wisdom at saka yung understanding. Hindi ka kasi makapag-serve kung wala kang wisdom at wala kang understanding, ay paano mong ilalaban yung nilalakad mo. Ayan po ulitin lang po natin at i-explain na natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs chapter 9 verse 10. Marami po nakasulat na ganyan o halos ganyan ang pagkasulat. Pero nga ito ang pinakamaganda, itong Proverbs. Opo. Kaya ito ang pinili ko. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ngayon, tama ba ito? Tama po yan. Kasi Diyos po ang sumulat niyan o Diyos ang nagdikta kay Solomon. Diniktahan niya para isulat yan. Ngayon, ay pag-aralan natin. Kung wala kang takot sa Panginoon, wala kang wisdom. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung wala kang takot sa Panginoon, wala kang wisdom. Ngayon, papaano ka ngayon makapagsisirbi sa mga tao kung wala kang wisdom? Yan po hindi ba? And the knowledge of the Holy One, kailangan
kilala mo yung Diyos para magkaroon ka ng understanding. Ayan po, ay kahit na papaano po natin basahin yan, ganun po ang ibig sabihin yan eh. Ngayon, ipaliwanag po natin ng malalim. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, kung tayo, wala tayong takot sa pulis, hindi ba? O wala tayong takot sa ating magulang nung bata tayo. Halimbawa lang kasi ako, nakakita na po ako yung bata walang takot sa magulang. Opo, lumalaki po na laman ng kulungan. Yun po kasi nga ay sino ang huhuli sa kanya? Sino ang magdidisiplina sa kanya? Ay yung magulang niya hindi niya ginagalang. Wala siyang takot sa magulang. Maaring sabihin natin na pulis ang huhuli sa kanya. At nakakita na rin ako ng ganyan. Pinahuli nung tatay niya dahil binubugbog siya nung anak niya. Hinuli ng pulis. Hindi rin natakot sa pulis Kaya nga ang sabi nung baryo, yung buong baryo namin, ay paano matatakot siya sa pulis? Ay ni tatay niya, hindi siya natatakot dyan Ayun na nga ang problema dyan Ay lalo na kung walang takot sa Diyos, hindi ba? Kung walang takot sa Diyos, ang gagawin po ng tao, mangangalon niya yan. Magnanakaw yan, papatay ng tao yan. Kasi nga wala siyang takot sa Diyos Yun po ang ibig sabihin yan. Idinaan ko lang doon sa pulis. Nakita ko talaga, pinahuli nung tatay sa pulis. Pero wala din nangyari kasi nga walang takot Walang wisdom. At itong pangalawa, the knowledge of the Holy One is understanding. Ganito po yan Ang tao po kasi ay naligaw. Ayan po ang parati kong sinasabi dito. Naligaw at hindi alam kung ano yung matuwid. Hindi po alam. Ngayon, at dahil hindi mo alam yan, ay dahil nga ang basihan lang natin ay kapwa-tao Si Duterte, ang kanya, ang pinakamagaling na pangulo sa buong daigdig. Sabi nila ay ano ang basihan doon? Ay maari ino-honor nila dahil nga magaling pumatay ng tao o natatakot ang tao, maari yun ang basihan nila Pero hindi po yun ang basihan. Dapat ang basihan natin, ano ba yung pamantayan ng Diyos? Ngayon, kung hindi mo naman kilala ang Diyos, ay paano yan? Hindi ba? Wala kang understanding. Yung po ang ibig sabihin yan. At yan ay napatunayan na natin sa katauhan ni Rodrigo Roa Duterte. Nung sinabi niya na, nung ikininto niya ang creation, hindi ba? Na may ahas doon, na doon nahulog ang tao sa kasalanan. Ang sabi niya, at huwag po tayong magkamali, creation po yun. At ang tinutukoy niya doon ay yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang sabi niya, who is this stupid God? Ang ibig sabihin niyan, hindi nga niya kilala Hindi nga niya kilala. Ay kaya nga ganon. Kaya nga, kung pipili tayo ng ibubuto natin, ay ako nagsalita lang siya ng 3 bisis yan nung nangangandidato siya. Alam ko naluko na tao yan. Opo. Kasi nga, pinapadaan ko, pinipilter ko sa Word of God. Marami po akong alam na Word of God. Pag nagsalita ka sa bala na, hindi ba? Pag nagsalita ka sa publiko, pinipilter ko po yan. At doon ko nakikita. At sinasabi ko nga dito, nagtataka nga ako, bakit si Abante ay napasama doon sa supporter? At bakit si Eddie Villanueva, dati po akong member dyan, nung nasa Alcobar ako, dyan kay Abante, doon sa Baptist yan. At doon naman kay Eddie Villanueva, nung naandun naman ako sa Jubel, doon sa Rahima, umaatin din ako doon sa Jesus is Lord doon. Opo. Ay, nagtataka ako,
ay bakit sila hindi nila na-filter yung mga salita ni Duterte? Aywan ko lang kung nakakakuha sila ng pabor, hindi ko na kuha yan. Wala naman tayong alam dyan. Pero mabuti ngayon at nagsisi na si Abante. Hindi na niya sinusuportahan. Ay ako noon pa hindi ko na sinusuportahan yung ganyan tao Kasi nga ito ang ginagamit ko Opo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan ang leader natin may takot sa Panginoon. Kasi kung wala yan ay talagang ganun ang gagawin niya doon sa ginawa nila kay Dilima. Ibibilanggo talaga ang mga kalaban. Kukuha ng kumbik at paaaminin kunyari o babayaran siguro o bibigyan ng mga pabor o kapritsyo, hindi ba? Para pumirma o magsalita. Pero nung nakita nila na bakit ibinilanggo? Ayaw na nila, hindi ba? Nag-recant na sila, lalo na yan, magsi 7 years nang nakabilanggo Hindi ba? Na hindi naman totoo, sasagot po sila sa Panginoon Kaya nga sinasabi ko, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit sila nag-recant? Takot din sila sa balik sa kanila ng Panginoon. At si Cayetano, sinabi niya mabuti pa kanya ang makalaya ang 100 katao na guilty na talagang ginawa yung krimen. Kisa magbilanggo tayo, yan ang sabi niya, hindi ba? Kisa magbilanggo tayo ng isang tao na hindi guilty. Alam din niya yan hindi ba? Alam ni Cayetano yan. Hindi ba? Ay bumabasa din siya ng Biblia yan Yan po ang masasabi ko dito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung wala siyang takot sa Panginoon, huwag nang ibuto. Kasi magnanakaw lang yan. Opo. Gagawa lang ng kalukuhan yan. At ang pinakamasama pa yan, ibibilanggo yung mga kalaban. Si Risa Ontiveros, kamuntik din Hindi ba? Gustong kasuhan ni Aguirre, hindi ba? Si Trillanes, pinardon na ng Kongreso. Pardon po siya ng Kongreso. Ang nagrekomenda po ay ang Kongreso. Batas po yun na inimplement lang ni Pinoy. Niribuka, hindi ba? Niribuka ni Kwan Ganun po kasama ang tao. Sa kasaysayan po, wala po akong alam na ganyan na nire-revoke yung parton. Wala akong alam na ganyan. Opo. Pero kay Duterte, kaya niyang gawin yan hindi ba? Kahit na nga sa naghahanap ako ng record sa mga Romano noon, sa Roman, sa mga emperor, wala akong nakita na ganun na nire-revoke yung pardon. Pero si Duterte kaya niya Kasi kunyari, nawawala yung application ni Trillanes. Nawawala ba? Null and void yan from the beginning. Ganun Hindi ba? Tapos hulihin yan. Hindi ba? Ganun po, gagawa ng kasalanan ang tao na hindi natin sukat maisip na kaya niyang gawin. Opo, ganun po yan. Kung wala siyang takot sa Panginoon at hindi niya kilala ang Panginoon, ay talaga namang hindi natin kilala ang Panginoon Wala tayong way. Pero sa iba, unti-unti nakikilala nila ang Panginoon. Unti-unti po yan. At saka, kung gustong magpakilala ng Panginoon sa iyo, ganun po yan. It is not our own will. Hindi po. Kung hindi, ang Diyos ang nagpakilala sa atin. Pinapakilala niya ang kanyang sarili. At yan nga ang ginawa ni Jesus Christ. Ipinakilala niya ang Ama sa pamamagitan niya. Opo. Kaya nga siya ang nakasama ng mga tao, nakausap, nahawakan, hindi ba? Jesus Christ is the express image of the invisible God.
Yun po ang nakasulat eh. Oh, express image of the invisible God. Pinakilala niya. Ay kaso naman, ayaw namang maniwala ng mga tao eh. Oh, ay 30 minutes na pala po ano. O sige po at hanggang dito na lang po ano at pinapanalangin ko sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At sa susunod, ito pa rin ang topic ko, pero sasabihin ko yung mga tao na bakit pwede nating ibuto. Opo, number 1 na yan si Amalos. Opo, number 1 na yan. Pero wala akong, dapat walang ibubuto dyan sa linyada ni Duterte. Wala kang makuha na kwan dyan. O sige po ano, at muli mga kababayan, mga minamahal, hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, salamat po.